Ang katong duha nay. Eskwela na to. Niya ang kato iyang mama nay unsa may balita nay. Wala naman to eh. Giingnan man gani ko dito. Tiks silingan nga. Iya ko ng anak nakakaon pakaulaw ko nun ako. Apuhan. Uy, kalain po niya no. Siya pa unta gani may muhatag og pagkaon siyang anak, mas damor pa gani unta siya nga mo malipay kay naay taong nakahatag niya og pagkaon siyang anak niya. Iyan no ikaulaw ang imong gikuan nay among gihatag sa imong grasya nay, gikaulaw niya. Sagdan na nako eh. Hindi lang ko mag-unong anak. Laina pod niya eh. So kung saan man ka karon ug asa man galing ka, kanilang nadawat nga blessings no. Pinagi po taon ni sa mga naluoy sitwasyon nilang nanay. Ayaw lang taon po dogingon nga nagpakaulaw ang imuhang ugangan o imong mga apo o imong mga anak kay kami nakakita mi sa sitwasyon nila. Dili po namo sila pasagdan kung ikaw imuhang ka o ikaulaw nila. So naranan nimo. God bless nimo. Amping sa mga dihang gasa manggaling ka. So, isang pinagpalang araw po sa ating lahat no. So ngayon po ay ginawan po natin si nanay ng iskalon para lagayan sa kanyang mga damit kasi ang mga lagayan ni nanay puro sako lang. So ngayon atin ang tinatrabaho para may malagyan ng mga gamit silang nanay at maayos din tingnan ang bahay ni nanay. Salamat sa nag-sponsor no na nagbigay ng kanyang blessings para magawa po natin to. At sa wakas po ay natapos na po natin ang gawan ng iskalon si nanay at nililisan na niya para ilagay na niya yung mga gamit niyang nasa sako nakalagay. At ngayon natuwa na si nanay kasi may lagayan na siya sa kanyang mga gamit at mga damit. Okay, yan o, nakita niyo. So naglilinis na rin pati yung apo niya. Sa hindi po nakaalam, ito po si Nanay Rosa, may tatlong apo, iniwan sa kanyang mga anak no at nandoon sa malayo nagtatrabaho. Kaya si Nanay na lang ang nagtaguyod sa mga tatlong apo niya. Kaya natin siya nakalingap kasi may nag-ano din sa kanya na kawawa din ang kalagayan. Ito at nakita natin sa mukha ni nanay na masaya na siya. Si nanay po pala ay 75 years old na at walang trabaho kasi matanda na rin. At ito po ang lugar niya ay sa Miligan, Mulabi, Sambuanga del Sur. Dito po natin nakita si nanay at natulungan. Yung dati lugaw-lugaw lang yung pagkain nila. At humihingi lang ng bigas sa mga kapitbahay para gawing lugaw para lang makapakain sa kanyang tatlong apo. So sobrang kawawa po talaga si nanay nono. So ngayon masaya na siya kasi natin ang nakalingap. So kita niyo po sobrang kalat po yung bahay ni nanay kaya napasyahan nating nagawan ng iskalon para sa kanyang damit. So na si nanay para ma-arrange na yung mga gamit niya, mga damit. So mga karton at may kalagayan na din sa kanyang eskalon or cabinet ba. O yan. So si nanay na yung nag-arrange na kanyang mga gamit para naman magandang tingnan. Si nanay na yung nag-arrange sa kanyang gamit. So karon no nahumanag yun din nanay pang-arrange sa ato ang nabuhat nga eskalon or itawag bang cabinet o libog ta basta kay nabuhat na ato ang eskalon. So arrange na kayo no. O si nanay sad nay, unsa may makasulti nimo nay? Unsa may masulti nimo nay nga arrange na kay imuhang mga sinina nay na kay eskalon nay. Salamat na gyud ko ninyo kay nalipay na gyud ko dako ingon ani. Iwatan ko ninyo eskalon. So lipay kay sinanay no manana siya eskalon o katong miagi nga nakahatag po kanya graba. So na-arrange na gyud. So ang pagaway na ang ihang pagmuyo nga bisag gamay nga balay. Napugaway nabutangan nato og kaning sa tawag kaning eskalon. So napatay update sunod no kay nagbuhat pa mi ongoing pa ang pagbuhat namo sa iyang tulay nga gianan dito sa unahan kay iwatan sa nanay og tulay para may pagkaagi nila sa iyang estudyante nga mga apo o kaning eskalon para may sa dangyahang ambugaway ang iyang balay. So nay, wow, nice na magayo tanaw na yo. Arrange naman kayo mga sinina nay. Ikaw rin ga-arrange sa nanay? Ako ra. Mamay po day ka mo arrange nay.
Kay may magkay pagkahimutang na yo. So mauna mga katambay no, ato ang kuan nga sa atong sponsor nga iyang pabuhatan taon o sinanay haron marin sa mga snina kay gigubutan siguro siya katanaw sa mga sako or so ganiha puno kay tog sako-sako karon wala na limpyo na kayo ang panhugaway. So tanawan niyo ha. Oh so si Loy taon kay si Loy nakatulog taon ning bata taon og kiniat ganiha. So nay wala pa ni eskwela si Loy nay? Wala pa. 4 pa man. 4 pa ang katong duha nay. Eskwela na to. Yan ang kato iyang mama nay unsa may balita nay? Wala naman to ay. Giingnan magani ko dito. Tiks ang silingan nga. Nagpaka-iya ko ng mga anak nakakaon. Kaulaw ko nun ako. Tinakuhan. Uy, kalain po niya no. Siya pa unta gani may mahatag og pagkaon siyang anak. Mas damor pa gani unta siya nga mo malipay kina taong nakahatag niya og pagkaon siyang anak niya. Yan no ikaulaw ang imong gikuan ay among gihatag sa imong grasya nay. Ikaulaw niya. Sagdan ang anak ko ay. Kumapunong anak. Ina po niya ay. So kung saan man ka karon ug asa man galing ka, kanilang nadawat nga blessings no. Pinagi po taon ni sa mga naluoy yung sitwasyon nilang nanay. Ayaw lang taon po dogingon nga nagpakaulaw ang imuhang ugangan o imong mga apo o imong mga anak kay kami nakakita mi sa sitwasyon nila. Dili po namo sila pasagdan kung ikaw imuhang ikaulaw nila. So naranan nimo. God bless nimo. Amping sa imo dihang gasa man galing ka. So nay, last words sa naghatag aning ato ang mga grasya karon nay. Pasalamat gyud ko kay gihatagan gyud ko ingon ani labanan na gyud ang ilang pagtabang nako. Nalipay na gyud ko nga nahipos na ni akong mga gamit. Sige nay, amping nay. Og sunod nay, hapit na pud tumahuman ang ato ang kaning gibuhat nga tulay nay. So God bless and sana ma-share niyo po ang video ni nanay para mayroon pa ding magbigay kahit konting mga blessings para sa kanya at sa kanyang mga apo. Thank you and God bless mga katambay.